DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. Huwebes na ho tayo ngayon. Bispiras ng Valentine's Day. Ayon sa survey ng SWS ba yun nagkandak ng survey? Mas marami daw pong mga Pilipino ang hindi masaya sa kanilang love life. Bakit naman? Mga Pinoy pa masyadong malambing. Sa ulo ng ating mga balita, National Bureau of Investigation inirekomendang kasuhan si BP Inday Sara ng sedition. Kayo, kaya magbibiro-biro ng Yan si Pagurgur ko na. Sedition palang tawag dyan. Wawa naman ang NBI Impeachment case laban kay BP Sara lalo pang lumakas sa rekomendasyon ng NBI na kasuhan ito ng sedition at grave threat. Higit 55% ng mga party list organization hindi kumakatuan sa marginalized sector ayon naman sa isang pag-aaral. Bilang ng mga lumabag sa election gun ban sumipa na sa mahigit 800. Temporary import ban ng animal products mula sa Germany pinatupad ng Department of Agriculture. 67 Pinoy ipinapakita ang kanilang pagmamahal sa pamamagitan naman ng acts of service ayon sa survey ng SWS. 5 na ang patay sa pagbaha sa Palawan, epekto ng malakas na mga pagulan dulot naman ng shear line. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, 5 katao ang naitalang namatay sa kasagsagan ng mga pagbaha sa Palawan, bunsod naman ng shear line. Ayon sa Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang mga biktima ay sakay ng isang van na tinangay ng tubig baha sa Aburlan nitong nakalipas na araw ng Linggo. Nakaligtas naman sa naturang trahedya ang 7 iba pa na sakay din ng van sa Aburlan. Samantala, naapektuhan din ang pagbaha ang mga bayan ng Nara, Brooks Point at Sopronio, Hispaniola sa Palawan. Umalo naman sa mahigit 2,000 pamilya na ang inililikas dahil naman sa mga binahang lugar sa naturang lalawigan. Mayorya o 67% ng mga Pilipino ang act of service, ang love language o paraan ng pagpapahayag ng kanilang pag-ibig sa kanilang minamahal sa asawa o kasintahan. Itong lumabas sa resulta ng isinagawang survey ng Social Weather Station o SWS kaugnay ng nalalapit na araw ng mga puso o Valentine's Day. Ang act of service ay gawa ng pag-aasikaso sa mahal sa buhay, tulad daw ng pagluluto, pagbubuhat ng mga dala, pagtulong sa gawaing bahay at iba pang pagseserbisyo para sa asawa o kasintahan na ginagawa ng kusa. O nga naman, pagka nagliligawan pa na, madali mong malalaman kung yung magkasama nakasakay. Sasakyan, Pagka ang lalaki nagmamadaling ipagbukas ng kotse, yung kasama niyang babae sa sasakyan, girlfriend pa lang yun. Pero pagka pinababayaan na, mag-asawa na yan. Maniwala ho kayo. Pagka kaya dead ba din, may wala na. Tumatawid sa kalsada, halimbawa, tumatawid sa kalsada. Pagka nakita mong nasa danger side yung lalaki at hawak-hawak ganun yung partner niya, girlfriend yan. Pagka pinababayaan at nauuna pa si lalaki, walang pakialam, asawa na yan. Ganun yun. Gilid ng daan. Pagka nasa gilid ng daan, tapos nasa medyo daanan ng sasakyan yung lalaki, girlfriend yan. Pero pagka wala na, pawardi-wardi na lang, mag-asawa na yan.
Ang dami ko napanood na ganyan. Oh! Shopping. Shopping. Okay. Ano mo, nagsha-shopping, naglalakad sa mall. Pagka ang lalaki, hawak-hawak ang babae. Ha? Hawak-hawak sa kamay. Magkahawak sila ng kamay. Mag-asawa na yan. Bakit? Hahatakin yan. Baka mamaya kung saan pumunta eh. Pero kung girlfriend yan, guide. Dito tayo. Ayan, alam nyo na. Kaya pagka nakakakita kayo na magka-holding hands dyan ho sa mga mall, mamaya tingnan ho ninyo. Chances are, mag-asawa na ho yan. Ayan. Twinning. Yung magkapareho ng suot ng damit. Mag-asawa na rin yan. Napilitan si lalaki na magsuot. Turo sa akin ni Ray Taladro yan. Si Ray Taladro nagkikwento niyan eh. Kaya Ivan, kung gusto mo matuto ng mga languages na yan, mga body language na yan, paaral ka. Kung hindi kay Henry Uri. Ang masters namin, master sa pagtuturo dyan, si Anthony Taberna at saka si Jerry Baha. Maganda umaga, Pilipinas! Ang dekano, si Deo Macalma. Sa datos ho ng survey ng SWS, 51% o pumapangalawa ang words of affirmation. Ito na yung pagsasabi ng magagandang salita sa minamahal. Parehas na nakakuha ng 51% ang quality time o pagbibigay ng oras sa iniibig. Sumusunod naman dito ang giving gifts. Uy, pang-apat lang giving gifts. O pagbibigay ng regalo, nakakuha ng 33%, 29% naman ang physical touch. Gaya nga ng holding hands, magyakap at paghalik. Ayun. Nabawasan pa at naitala sa record law ang bilang ng mga Pinoy na nagsasabing masaya sila sa kanilang buhay pag-ibig. Mula nung mausa ang social media. Ang dami nag-aaway dahil sa Facebook. Ayon sa resulta ng survey ng social weather stations, 46% ng mga Pilipino ang masaya sa kanilang love life. Ang bilang ay mababa ng 12 points mula sa 58% na naitala noong December ng 2023. Batay sa record ng SWS, huling naitala ang 46% na masaya ang love life. 20 years nang nakalilipas o noong 2004. Samantala, may 36% ng mga Pilipinong naniniwalang may isasaya pa ang kanilang relasyon, habang 18% naman ang nagsasabing wala na silang love life. Kaya sa mga SMB, sa mga SMB, bukas, ang payo ko ho sa inyo dahil malamig, mag-jacket at bumili na ng kumot. Maganda umaga, Pilipinas! Si Yula Valdez daw po nakakakita ng multo. Yan naman ang bumabalita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning! Showbiz, Rampa na Pilipinas. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Yula Valdez sa presko ng Lilim ng Viva Films. Well, ayon kay Yula, sa totoo lang daw ay marami na raw siyang naranasan na hindi mo maiisip na mangyayari. Tulad ng nakakita daw siya ng isang lalaki mula nung siya ay pumunta sa isang patay. Kasama daw ng kanyang dalawang alalay ang isang lalaki na hindi naman daw niya kilala. Bukod doon sa totoo lang, may mga lumalapit din daw ng mga kaluluwa, may mga nagpapakita dito kay Yula Valdez, pero hindi na lang din daw niya yung binibigyan pansin. Sadya daw talaga siyang lapitin ng mga kung anong espiritu. Pero sabi nga niya, dasal-dasal lang at nawawala na rin ito sa kanyang paningin. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Kita nyo naman, Valentine's bukas, pang-Halloween yung kwento ni... Maganda umaga, Pilipinas! Happy 27th Fiesta dyan po sa Kidapawan City. Ohayou gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan.
Nagpatupad naman ang Department of Agriculture ng temporary ban sa importation ng mga produktong galing sa mga hayop sa Germany na madaling kapitan ng foot and mouth disease. Matapos na report ng mga bansa sa Europa ang pagkalat ng nakakahawang virus na nakakaapekto sa mga cloven foot na mga hayop. Noong January 10, inabisuhan ng Germany ang World Health Organization o World Organization of Animal Health. Nakumpirmado ang mga kaso ng FMD sa kanilang mga alagang buffalo sa bayan ng Hoppe Garden na matatagpuan sa distrito ng Brabenberg. Ang FMD ay isang nakahawang viral infection na pangunahing nakakaapekto sa mga hayop, partikular na sa mga baka. Ang iba pang cloven hoof na mga hayop tulad ng baboy, tupa, kambing at buffalo ay madali ring kapitan. Ang nabanggit na sakit ay nagdudulot naman ng mataas na pagkamatay ng mga hayop, lalong-lalo na sa mga batang hayop. Noong 2024, nakapag-angkat ng Pilipinas ng 3,177 metric tons ng karne ng baka mula Germany na tinatayang 0.5% ang kabuuang beef import ng bansa. Ang Germany ay isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng karne ng baboy hanggang noong 2020 matapos na magtakda ang DA ng hiwalay na pagbabawal sa pag-angkat dahil naman sa pagkalat ng African swine fever sa Germany. Sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chula-Roll Jr., mananatili ang import ban hanggang sa makuha muli ng Germany ang FMD-free status mula sa World Organization of Animal Health. Batay sa Memorandum Order No. 08 na inisyo ng Biyernes, iniutos din ng kalihim ang suspension ng pag-i-issue ng sanitary at phytosanitary import clearances sa mga karneng manggagaling sa Germany. Samantala, pinuri naman ni House Speaker Martin Romualdez ang hakbang ng Department of Agriculture na itakda ang presyo ng bigas ng National Food Authority sa 35 pesos per kilo. Dahil ito'y makatutulong upang matiyak na may pagkain ang bawat hapag ng Pilipino. Sumalit bukod sa pagbaba ng presyo ng bigas, sinabi ni Speaker Romualdez, dapat tiyakin din ng gobyerno na hindi lugi ang mga magsasaka sa presyo ng pagbebenta nito ng mga palay upang may pagpatuloy ang kanilang pagtatanim. Binigyan din pa ng Speaker na mahalaga ang pagbalanse sa pangangailangan ng mga mamimili at kapakanan ng mga magsasaka na anya'y napakahalaga para sa kapakanan ng lahat. Iginit pa ni Romualdez, ang ideal na sitwasyon ay mapanatili ang mataas na farm gate price na nagbibigay ng tamang kita para sa ating mga magsasaka habang sinisiguro naman ang presyo ng bigas sa merkado sa abot kayang halaga para sa lahat ng mga mamimili. Kiniyag din ni Speaker Romualdez sa publiko na gagawing ng Congress ang pagbabantay upang masigurong na ipatutupad ng tama ang pricing strategy ng pamahalaan. 16 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Muli namang inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang lahat ng mga amateur at mga professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photo Contest 2025. Ang tema po ng taunang contest na yan para ngayong taon ay Infrastructure for Economic Development. Formal nang binuksan ang nasabing photo contest ngayong buwan, hudyat na maaaring magsumite na ng mga entries para sa mga interesadong lumahok. Bukas ang kompetisyon sa lahat ng mga amateur at mga professional Filipino photographers ang edad 16 years old pataas. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, layo ng photo contest na ito ng PAGCOR ay ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya halimbawa ng mga highway, mga tulay, seaports, airport at iba pa para sa pag-unlad ng ating ekonomiya. May 3 kategorya na pwede nating salihan, conventional, mobile at drone categories. 8 grand winners naman ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya. Ang deadline ng submission, July 31, 2025. Ganda Umaga, Pilipinas! Eto pa, para naman ho tayo, 8,000 nang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Ano yan? Dalawang items ho yung hinahanap natin sa ating Mahiwagang Tunog. Ang unang item, binanggit ko na ho sa inyo, upuan. Di ba? Upuan. Yung pangalawang item, nakikita din ho sa bahay. Nakikita sa bahay, nakikita sa mga opisina. Yan, ano yan, marami ho tayong pwedeng mapagkakitaan yan. Sa mga airport, nakikita din yan.
Ano yan? Ginagamit sa pagninegosyo. Ayan, para diretso tayo. Ginagamit ito sa pagninegosyo. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At sa mga sasali sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha? Klaro na. 8,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Habang kayo nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, mag-isip na ng inyong entry. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga misi, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, may dalyan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at may pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misi, sa challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. 4:19 ang oras sa buong kapuluan, inirekomenda ng National Bureau of Investigation. Kasuhan na ng grave threats at inciting to sedition si Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng pahayag ni VP Inday na may kinausap na siyang papatay kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling may pumatay sa kanya. Ibinatay ito ng NBI sa naging pahayag ni VP Inday sa isang Zoom meeting na isinapubliko naman. Samantala, nasa Department of Justice na ang pagdedesisyon kung itutuloy pa ba ang kaso. Matapos itong isailalim sa investigasyon ng NBI, hawak na rin ng DOJ ang bola kung magsasampa ng kasong kriminal laban kay VP Sara. Abay, congratulations sa NBI. Hinahanap ko ang meaning ng sedition eh. Di ba yung parang sedition pala, naghahanap ka ng mag-alsa. Ano ko nang nalaman na pagka pala ikaw nagsabi, kayo ha, mag-iingat kayo sa mga binabanggit-banggit nyo niya. Baka mamaya ma-cite in sedition mo kayo. Inciting to sedition ha. As expected. Ito naman ang naging reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa naging rekomendasyon ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice. Nasampahan siya ng kasong inciting to sedition at grave threat. Ayon kay VP Sara, hindi na siya nabigla dahil inaasahan niya ang resulta ng investigasyon ng NBI. Pero itinanggi ng Pangalawang Pangulo ang mga paratang na siya ay nagbanta sa buhay ng Pangulo. Iginit ni VP Sara, isang abogado, wala siyang nakikitang paglabag sa kanyang pahayag dahil malinaw naman na niya ang kanyang sinabi na kapag napatay lamang siya ay sa kambabalikan ng kanyang kinausap na tao ang press couple at saka si Speaker Romualdez. 21 na makalipas ang alas 4 ng umaga, tatlong leader naman ng Kamara at Representantes ang naniniwala na lalong lumakas ang impeachment case sa rekomendasyon ng National Bureau of Investigation na kasuhan si Vice President Sara Duterte sa pagbabanta nito sa Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sinabi ni House Assistant Majority Leader Jill Bungalon ng Ako Bicol Party List sa Ernix Dionisio ng Maynila at Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng La Union, ang rekomendasyon ng NBI ay patunay na merong matibay na ebidensya laban kay BP Inday. Ayon kay Bungalon, ang rekomendasyon ng NBI ay nagpapakita ng bigat ng paratang laban kay BP Inday. Dapat lamang na managot ang sinumang posibleng lumabag sa batas, lalo na yung mga nasa matataas na posisyon ayon kay Congressman Bungalon. Pinuri naman ni Dionisio ang NBI sa pagtupad sa tungkulin nito at naniniwala siya na may nakitang matibay na ebidensya ang NBI kaya't inirekomendang kasuhan si VP Sara. Isang leader naman ng Kamara de Representantes ang nagbabala sa mga senador na lalong tumitindi ang banta sa buhay ng Pangulong Bongbong Marcos sa bawat araw na nanaantala ang impeachment trial sa pangalawang Pangulo na si VP Inday Sara Duterte. Ayon kay Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Juna Sidre, hindi isang ordinaryong elected official ang sangkot dito kundi Vice President na may history ng brush at violent tendencies. Sinabi pa ng Sidre, napakarami ng pwedeng mangyari sa 5 buwang pagkaantala ng Senate trial at sinasabi nito na lalong lumalaki ang banta sa Pangulo. Ginawa niya Sidre ang babala matapos sabihin ng Senado na maaaring magsimula ang impeachment trial sa Hulyo o 5 buwan mula ngayon at iginigit nito ng usapin na hindi lamang isang isyong pampolitikal o legal kundi isang usapin ng pambansang seguridad.
Hindi naman maapektuhan ang kasong inirekomenda ng NBI ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Jesus Cunero, walang kaugnayan ang impeachment proceedings ng Senado sa kasong kakaharapin ng bise. Hindi na niya kukunin ng Senado ang record sa kasong ihahain ng NBI dahil ang impeachment ay isang passive court naman gaya ng ibang korte. Hindi ito gaya ng investigasyon ng Senado na maaaring mag-issue ng subpoena para sa mga ebidensya at testigo. Sa panig naman ng prosecution at defense na humihiling sa korte para maipresenta o humihiling ito na sa korte na ipresenta ang mga ebidensya sa impeachment court. No, walang epekto yon sa napipintong impeachment proceedings, walang bearing yun at walang kinalaman yun doon. Sa katunayan, pwede magpatuloy yon ng sabay, pwedeng mauna, pwedeng sumunod. Wala siyang bearing sa impeachment proceedings na isasagawa ng Senado. Oras sa buong kapuluan, 24 na makalipas ang alas 4 na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Number 1 Umaga, Pilipinas! 25 na makalipas ang alas 4 na umaga. Oy mga mamis, o pwede pa rin ho tayong mag-laundry day today, ha? Kunuto ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang bansa? All you need is Pride. At mapahirapan ang self-con sa Pride, isa at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test of chocolate, mud, and sebum non-cotton. Gawa po ito ng ACS. Impeachment case laban kay BP Inday, distraction sa napakaraming problema ng bansa. Ayon naman ito kay Senator Tol Tolentino. Detalye na balita mula kay Raymond at Paa sa Aris 28. Raymond, good morning. Nalilihis tayo sa napakaraming problema ng bansa dahil sa issue ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang paniniwala ni Senate Majority Leader Francis Tol Tolentino kasunod ng kontrobersiyang nilikha nito. Ayon kay Tolentino, napakaraming problema ng bansa na dapat unahing tugunan, gaya ng mataas na presyo ng mga pagkain at kuryente. Lahat ay nakatuon sa impeachment na nagdudulot lamang ng pagkahati-hati ng publiko. Kaisa umano siya sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na tutuloy ito sa impeachment dahil masyado itong divisive at nang inanunsyo nito ng Pangulo sa Lucena City ay siya ang katabi. Wala nga lang silang magagawa ngayon sa Senado kundi ito ay harapin dahil bahagi ito ng kanilang mandato alinsunod sa ating saligang batas. Silang mga senador ay magsisilbing hukom sa oras na matuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Narito si Senate Majority Leader Francis Tol Tolentino. So pero alam mo, yung impeachment ngayon, talaga nakaka-distract ito ha. Ang daming pwedeng pag-usapan. Oo, nakaka-distract sa national consciousness. Kasi ang dami nating nada-divert yung attention. Ang dami nating problema, yung siling labuyo, 500 pesos. Ito pa yung problema natin, di ba? Tapos ngayon, tumaas pa ata ang presyo ng kuryente, Meralco, di ba? Dito pa rin tayo sa ang dami nating problema na dapat kaharapin. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, so una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Raymond. At magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Taipei, Taiwan. Sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong, kumusta na ho kayo? At sa mga suki natin dyan po sa Japan, Ohayou gozaimasu. Tumatanggap na ng application ng Judicial and Bar Council para sa posisyon ng Associate Justice ng Korte Suprema. Kasunod dito ng nalalapit na pagre-retiro ni Supreme Court Associate Justice Mario Lopez sa Hunyo 4 ng taong kasalukuyan. Sa anunsyo ng JBC, tatanggap sila ng online application hanggang sa Marso 28. Sa mga interesado, maaaring magparehistro sa JBC Online Registration at Application System sa pamamagitan naman ng Philippine Judiciary Platform. Kabilang sa mga dokumentong kailangang isumite ang mga sumusunod. Yung SALN ho ninyo mula 2019 hanggang 2023 para sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. SALN mula December 31 hanggang 2023 para naman sa mga nagtatrabaho sa pribadong sektor. Kasama ang income tax return, certificates of compensation payment at tax withheld mula 2019 hanggang 2023. Kinakailangan ding magsumite ng medical certificate at iba pa.
Samantala, kinilala naman ng International Financing Review Asia o IFR bilang Philippine Capital Market Deal of the Year ang SM Investment Corporation. Ito'y dahil sa matagumpay na capital market deal na $500 million 5-year bond ng SM Investment na naitala noong nakaraang taon. Ayon kay Erwin Pato, SM Investment Executive Vice President for Treasury, Finance and Planning, isang mahalagang development ang pagkilala ng SM Investment sa IFR o ng IFR Asia para sa corporate sector ng Pilipinas. Sumasalamin niya ang malakas na demand mula sa mga investor at ito'y nagpapakita ng tiwala ng mga ito sa Philippine Corporate Insurers at reputasyon ng SM bilang isang matatag at well-managed investment option. Ang IFR Asia ay isang respetadong source ng balita at analysis sa capital market at investment banking. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:30 ang oras sa buong kapuluan. Itinuturing naman ng Bureau of Customs o BOC bilang national security concern ang smuggling. Sinabi ni Customs Commissioner Benvenido Rubio, apektado ng iligal na pagpupusulit ang kita ng gobyerno, banta sa mga lokal na industriya pati na rin sa kaligtasan ng publiko at seguridad sa pagkain. Dahil dito paiigtingin pa ng ahensya ang paglaban sa smuggling sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno at maigting na pagpapatupad ng mga batas. Ayon kay Commissioner Rubio, umabot na ng mahigit 85 billion pesos ang halaga ng mga smuggled na produktong nasamsam ng kawanihan sa iba't ibang panig ng bansa simula nitong nakaraang taon. Baka kayo po may mga importanteng lakad ngayong araw nito, huwag kalimutan magbaon din ng proteksyon laban sa mikrobyo. Nandyan po ang family alcohol. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa ating pong mga emergency kit at household. At maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Bahagi naman ng dyan sa Tibuli Circumferential Road, nasira ang bunsod ng malakas na bagulan. Detalye ng balita mula kay Jun Dimakotang Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikumasalam, Kuyang Angel. Dulot ng buhos ng malalakas na ulan sa bahagi ng South Cotabato, bumigay itong bahagi ng Jensan Tibuli Circumferential Highway sa bahagi ng Barangay Tibulok. Sa kuhang larawan ng LGU Tibuli, nagkolapsa ang konkretong highway matapos makaranas ang malalakas na ulan sa lugar nitong unang linggo ng Pebrero. Malambot lamang umano ang lupa sa area at mabuhangin. Sa impormasyon mula sa Tibuli MDRRMO, sa layuning hindi mapektuhan ang biyahe sa naturang highway, gumawa muna sila ng alternative route na pansamantalang daanan ng mga bumibiyahe araw man o gabi at nilagyan ng yellow barrier sign ang bahaging nag-collapse habang hinihintay ang pagsisimula ng pagsasaayos ng naturang damage. Patuloy namang minomonitor ng MDRRMO ang iba pang bahagi ng naturang circumferential road. Patatandaang nag-collapse din ang karugtong na concrete highway sa bahagi naman ng Sitio Mangga, Barangay Tibuli. Habang sa bahagi naman ng Barangay San Jose, General Santos City, nakarugtong din ng nasabing highway ay nagkaroon din ng road slip. Bumigay ang bahaging gutter ng highway na kasalukuyang inaayos na ng DPWH South Cotabato, 1st District Engineering Office at gumawa na rin ng detour road sa area. Yan ang ating patuloy na mga updates mula sa Central Mindanao. RH19, June Dimakutat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Sukran Jun, maraming salamat. 33 makalipas ang alas 4 ng umaga. Oras na para tayo po na may mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, isang oras bago humatulog, 2 kapsula para mas ma-achieve natin yung mga benefits ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactose-strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial, human clinical trial sa Japan. At ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactose strain.
o Lactococcus lactis strain plasma. Kaya't napaka-potent po nito na na-activate yung PDC, yung plasmacetoid dendritic cell. Yan po naman yung tinatawag na madalubhasan o commander ng ating immune system. Yan yung nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po'y natutulog. Kaya't nalalabanan po natin ang stress, pagod at puyat. Kaya kung gusto na natin, lalong-lalo na sa mga senior citizen, na na-achieve natin ang magandang tulog kahit medyo bawas na yung oras ng ating pagtulog, abay mag-ultabayo po tayo araw-araw. Kung meron pa po tayong mga concerns, mag-text lamang sa 0917-1106-580. May mga medical experts pong nakastambay dyan na. Ang Ultabayo ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passman Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ito po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified at rekomendado ng mga doktor. Pero ang ating mahalagang paalala, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayan, Kaya para ho sa mga nangangailangan ho ng dagdag na boost ng kanilang immune system, subukan po ninyo ang Ultabayo. Mga menor de edad, bawal pumasok sa mga lodging inn at mga hotel. Napa ng ID. Sa Davao City po yan. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May butag ni mo, Jun. Mayong butang usab, Kuyang Angel. Nagbabala si Davao City Police Office spokesperson Police Captain Hazel Caballero Tuason sa publiko na ang mga minor de edad ay pinagbabawalan na pumasok sa mga inn at hotel sa araw ng mga puso, Pebrero 14, 2025. Ayon kay Tuason, nanawagan din ito sa mga magulang ng bantayan at imonitor ang kanilang mga anak, lalo na kung sila ay minor de edad. Dagdag pa ni Tuason, kung may makikitang minor de edad, maaari silang agad na tumawag sa mga kalapit na himpilan ng kapulisan sa lungsod upang iligtas ng mga otoridad. Paliwanag pa ng opisyal, pinalakas din ang monitoring ng Davao City Police Office sa mga inn para matiyak na wala makapasok na minor de edad ngayong Valentine's Day. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 36 na makalipas ang alas 4 ng umaga, iniutos naman ng Department of the Interior and Local Government, Talukan na pamahalaan ng Urdaneta City na punan ang pwesto ng nasuspending mayor na si Julio Paraino at ang vice mayor nitong si Jimmy Paraino. Magpinsan lang ho naman sila. Sa abiso ng DILG, inaatasan ang first ranking sanggunian member na si Honorable Franco Paulo del Prado. Tumayo na bilang acting mayor, habang ang second ranking sanggunian member naman na si Honorable Warren Andrada ay dapat magsilbing acting vice mayor. Ito'y kasunod na rin ang naging rekomendasyon ng Commission on Elections na ipatupad ng DILG ang suspension order. Inuutos ito ng ahensya matapos na mapag-alaman na pinipilit pa rin pala ni Mayor Julio Paraino III na umupo bilang mayor ng lungsod sa kabila ng ipinataw na suspension order laban sa kanya. Sa ngayon, hindi pa rin formal na nakakaupo bilang acting mayor at vice mayor sina Del Prado at Andrada, pero inatasan na rin ang PNP sa lugar na umasiste para naman sa kanilang assumption of office. Ayun. Bakit kaya dahil siguro sa marami daw kamag-anak na nakapwesto sa City Hall kaya tayo pang bumitaw nung magpinsang mayor at saka vice mayor. 38 na makalipas ang alas 4, pasok pa rin sa top 12 ng senatorial survey ang dalawang bagong tumatakbo bilang lady senators na sina Congresswoman Camille Villar at Mayor Abby Binay. Itong lumabas sa naging 2025 senatorial preference survey ng Octa Research kung saan tinanong ang mga botante kung sino ang kanilang top 12 senators na bubotohin kung gaganapin ngayon ang halalan. Magkasunod na 37 points at 36 points ang nakuha ni na Mayor Abby Binay at Camille Villar, saktong bilang para makalusot naman sa top 12. Nangunguna pa rin si Erwin Tulfo, sinusundan ni Ben Tulfo at Senator Bongo, parehong nasa top 2, habang si Tito Sen ang kumukumpleto naman sa top 3. Sinusundan ito o sinagawa ang survey January 25 hanggang 31 sa tulong ng 1,200 na mga respondents sa buong bansa. Pumalo na sa 846 ang bilang ng mga lumabag sa election campaign hanggang nitong Martes, February 11. Batay sa datos ng PNP National Election Monitoring Action Center,
Nakapagtala sila ng 796 na mga sibilyan na lumabag sa gun ban. Matitigas ang ulo. 23 naman ang mga security guard, 7 ang miyembro ng Armed Forces of the Philippines at 5 naman ang tauhan ng PNP. Meron ding 5 personnel at iba pang law enforcement agencies na nahuli sa gun ban. 4 ang mga foreign nationals. Tigdalaw naman ang appointed at elected government official, 1 miyembro ng CAPGU at 1 child in conflict with the law. Naitala rin ng PNP ang pinakamaraming bilang ng gun ban violators sa Metro Manila, 251, sinusundan ng Central Luzon na 139 at Central Visayas na 100. Nakumpiska naman sa mga lumabag ang kabuang 841 na mga baril. Kabilang dito ang 330 revolver, 253 pistols, 34 replika ng baril, 24 Class A na baril, 21 na pampasabog, 8 rifle, 7 shotgun, 2 Class B na baril, at 162 na iba pa. Ano yung Class A at saka Class B? 5 senatorial candidates naman ang nakita na ng Commission on Elections ng pagiging consistent sa paglabag ng batas sa pagkakabit ng mga campaign poster. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, bukod sa mali ang lugar ng pinagkakabitan ng mga poster, lumabag din ang mga kandidato na hindi pa tinutukoy ang mga pangalan sa sukat at paggamit ng environment-friendly na mga materyales. Hala, seryoso pa naman ang COMELEC, ano ha? Saka dapat lalagyan ho ninyo yung mga tarpaulin ninyo ng paid for at paid by. At saka totoong pangalan ang kukunin ho ninyo, hindi yung mga pangalang nanggaling sa sementeryo. Kasi lalagyan ng address. Oo, at saka sabi ng COMELEC, magkakaroon ng random pick kung sino yung mga mamaya nyo, natsempohan yung pangalan na kinuha ho ninyo sa sementeryo. Yari na. Oo. Sabi ni Chairman Garcia, susunatan na nila ang mga kandidatong ito upang kusang tanggalin ang mga campaign poster na labag sa patakaran ng COMELEC. Sino man niya ang hindi susunod at magko-comply ay tuluyan nilang kakasuhan ng election offense at papatawan din ng disqualification complaints. Sino kaya yun? Ano ha? Norman, baka naman pwedeng ibulong nyo ho sa amin. Pero sa bagay, makikita ho naman ninyo na saan katerma. Kaya alam paano nga pala yun. Ang dami din campaign material pa sa mga probinsya ni Willie Lee. Hindi naman siya kandidato, di ba? Makikita man sa kalahati ng mga party list organization na sasabak sa nalalapit na eleksyon sa Mayo ang hindi kumakatawan sa marginalized sector o yung tinatawag na laylayan ng lipunan. Sa isinagawang pag-aaral ng grupong Kontradaya, isang election watchdog, katumbas ito ng 55.13% o 86 mula sa kabuuang 156 party list group na tumatakbo ngayong eleksyon. Sa resulta, 40 partido ang konektado sa mga angka ng mga politiko. 25 ang may kaugnayan sa mga negosyante, 18 konektado sa mga pulis at militar, 7 ang may kaso ng korupsyon, 11 naman ang kaduda ang mga advokasya. Nasa 9 lamang na party list ang hindi nagbibigay ng detalyadong impormasyon ng kanilang trabaho o pinagkakaabalahan sa isinamiting form sa Commission on Elections o COMELEC. Bunsod dito, paalala ng Kontradaya sa mga butante, kilatising mabuti ang mga nakalistang nominee ng bawat party list upang hindi masayang ang kanilang boto pagdating ng halalan. Depensa naman ng COMELEC, binususi nila ang mga party list group at ibinasura ang application ng mga kadudadubang grupo. Siguro dapat din mag-account tayo. Ano bang ginawa ng mga nahalal na mga party list organization sa Kongreso? Kaya ang dami ho doon, nagbutas lang ho ng bangko. At least, miyembro sila ng silent majority. Yung bang pagka nag-roll call, taas kamay lang. Pagkatapos ng taas kamay, ala na. Sila ho yung pinakamasipag na sumagot ng ay at nay. Maganda umaga, Pilipinas! Pero sa mga hearing nga, ang dami nga dyan, hindi mo narinig man lang, nag-privilege speech kahit minsan eh. Hindi na kontrolado ng COMELEC ang anumang paglabag sa content sa social media ng mga kandidato ngayong campaign season. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, wala pang umiiral na batas para sa paglilimita ng presensya ng mga kandidato online. Sa kabila nito, nilinaw naman ni Garcia na meron pa rin itong limitasyon, lalo na kung nagkakaroon na ng misinformation. Kung yan po ay misinformation at fake news, kaagad po namin yung ipatatanggal, ipati-take down
sa mga platform na meron naman po kaming usapan. Tukhang style ang magiging estilo ng kampanya ni Senator Bato de la Rosa ngayong midterm elections. Paliwanag ng senador, ang kanyang tinutukoy ay ang pagbabahay-bahay para kumatok sa mga residente at makiusap na siya'y iboto sa eleksyon. Galingan niya sa salitang Bisaya ang tukhang na ang ibig sabihin ay tok-tok hangyo o knock and plead. Ayon kay de la Rosa, tiyak siya na ang mga nagustuhan ang mga nakagusto sa tukhang noon ay iboboto siyang muli. Pero ang mga hindi nasiyahan, posibleng hindi na siya iboto. Pwede mag house to house. Pwede mag bahay-bahay. Lahat ng sanay matay sa tukhang, di ba? Binabahay-bahay natin yung mga bahay, kinakatok natin, di ba? So pwede natin gawin yun. Tukhang style, sir, na pagbabahay-bahay yung gagawin sa kampanya. Tukhang talaga. Tuk-tukhang yun. Knock and plead. Natukin mo yung pintuan ng bahay, pag open, kung smiling, you plead. Pwede ba nyo kung ibuto? O, ganoon. Pero kung pag open ng bahay, nakasibangot, ay sorry po, alis. Patuloy naman ang pinapakita ng taong bayan na matatag na tiwala at kumpiyansa sa trabaho ni Senator Amy Marcos. Bukod sa malaking pagluntad sa Pulse Asia Survey na mayagpag din ang kapatid ng Pangulo sa Senatorial Survey ng Octo Research mula Enero 25 hanggang 31. Si aliado ni Senator Marcos ang pang-5 hanggang pang-13 pwesto matapos na makakuha ng 44% ng voter preference, mas mataas sa 43.3% na naitala nitong pre-election survey ng Pulse Asia. Ang matatag na suporta ng publiko sa presidential sister ay bunga ng kanyang malawakang programa at matibay na track record sa pagsusulong ng mga batas at ang proyektong may direktang benepisyo ang mga mamamayang Pilipino. Isinusulong din ni Senator Amy ang universal wage para sa mga pinakamahihirap upang maiwasan na manghimasok pa o makialam ang ilang politiko sa pamamahagi din ng mga ayuda. Sa pangkalusugan naman ay tinutulak ni Senator Amy ang pagkakaroon ng Regional Lung and Kidney Centers upang maibsan ang pasanin ng mahihirap na mga pasyenteng kailangan pang bumiyahe sa Metro Manila para lamang magpagamot. Maganda umaga, Pilipinas! Grade 9 student na binatilyo sa Orbistondo Catholic School sa Pangasinan nireklamo ng panghihipo ng 5 kaklaseng babae. May pagkamanyakis ano ha? Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Ares 38. Masantos siya kabasan ni Cheka Emin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabasan, Kuyang Angel. Isang linggo nang nakakalipas na manghipo umano sa masisilang bahagi ng katawan ng 5 nitong kaklaseng babae. Isang binatilyong grade 9 student sa Orbistondo Catholic School sa Orbistondo, Pangasinan na inireklamo na umano ng mga magulang sa principal, subalit pinapaimbestigahan pa daw sa guidance counselor at advisor teacher. Itong sinabi sa atin ng isang reliable source na hindi na nagpabanggit ng pangalan. Umano'y nananakot para ang suspect na ipapakalat niya daw ang video kapag nagsumbong ang mga biktimang dalagita. Bagamat hindi pa nakakatanggap ng reklamo ang PNP hinggil dito, tiniyak ni Orbistondo Chief of Police Major Romil Simbrano na paiimbestigahan niya agad ito sa kanilang Women and Children Protection Desk o WCPD. Sinusubukan pa nating makuha ang panig ng nasabing eskwelahan. Ito si Freddy Pajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Very good. Napakahusay ang pagganap ng 19th Congress. Ganito naman inilarawan ng Legislative Affairs Advisor ng Pangulong Bongbong Marcos ang performance ng kasalukuyang Kongreso. Sinabi ni Presidential Legislative Liaison Office Head Mark Leandro Mendoza, 70% hanggang 75% ng mga priority measures ng Presidente ang naipasa sa ilalim ng kasalukuyang Kongreso. Ayon kay Mendoza, dahil ito sa pagtutulungan ng majority at minority group ng kapulungan upang maipasa ang mga priority measures ng administrasyon. Yan man, aminado si Mendoza na hindi pa kayanin na maaprubahan ang natitirang priority bills ng LEDAC o Legislative Executive and Development Advisory Council sa natitirang sesyon ng Kongreso dahil karamihan sa mga panukalang batas na naipasa sa post-election season ay mga local bills.
Nagpatawag naman ng public hearing kahit na panahon na ng kampanya si Senator Bongo para tutukan ang health benefits ng mga Pilipino sa halip na mga kampanya sa ikalawang araw ng campaign season. Sa hearing, muling kinalampag ni Senator Go, chairperson ng Senate Committee on Health, ang Philippine Health Insurance Corporation at inalam kung anong status ng mga pangako nitong mas magandang health benefits ngayong pinalitan na ang kanilang presidente at CEO. Umaasa naman si Senator Bongo na sa ilalim ng bagong liderato ng PhilHealth, hindi mauuwi sa wala ang mga ibinunga ng sunod-sunod na pagdinig ng komite. Muling paalala pa ni Senator Go, gamitin ang bilyon-bilyong pisong pondo ng PhilHealth para sa kapakinabangan ng mga pasyente at huwag nang hayaang matengga na lamang. Giniit ng tinaguriang Mr. Malasakit, pera ng taong bayan ang pondo ng PhilHealth, kaya dapat itong ibalik sa pamamagitan ng maayos na serbisyo. Samantala, mag-ina at isa pang individual arestado naman sa Maymas Operation sa Orani, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Arestado ang isang mag-ina at isa pang individual sa isang matagumpay na bypass operation na isinagawa ito ng mga tauhan ni Police Major Francis Jimenez sa pangunguna ni Deputy Police Captain Jesus Bungasngas sa sitio Kawayan, Barangay Tugatog, Orani, Bataan kahapon bago magtanghali. Ayon sa ulat, nakumpiska mula sa mga sospek ang tinatayang 53 gramo ng shabu na may halaga itong 360,400 pesos. Napag-alaman din na dati nang nahuli sa illegal na droga ang 51 anyos na ina, ngunit nagpatuloy umano ito sa illegal na gawain sa droga kasama ang 20 anyos na anak. Kinumpirma din ng isang opisyal ng barangay na kilala sa kanilang lugar ang mga sospek bilang mga tulak umano ng ipinagbabawal na gamot. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya upang matukoy kung may koneksyon ang mga ito sa mas malaking drug syndicate sa rehiyon. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. May paaba kay kayungan sa mga kababayan natin dyan sa Pampanga. Oy, baka kayo ho pauwi ng Pilipinas ha, sa mga balikbayan, sa mga kababayan nating pabiyahe na pabalik ng Pilipinas. Huwag na bumili ng imported na tsokolate ha. Meron ho tayong tangerine chocolate. Yan po ay pinagmamalaking produkto ng mga magsasaka at magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans. At yan ang pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magbabalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal but taste and looks global dahil ito'y tinulungan nga po ng DOST at ng DTI. Tangerine chocolate, ipagmalaki ho natin dahil ito ay gawang atin. Umaga, Pilipinas! Oy, happy birthday nga pala kay dating Yusek Kelly Ramos ha. Yusek Kelly, kumusta ka na ha? And happy birthday. Ayan ha. Ay, magandang umaga din. Nakalimutan ko batiin kahapon yung ating Midnight Singers dyan po sa San Diego, California ha. Magandang umaga po sa ating Midnight Singers na pag umuwi din ng Pilipinas, ang unang hinahagilap ay tangerine chocolate. Ayan ha. Oo. Kay Sir Junior Bao, kay Tita Linda, kay Sir Art, kay Tita Lois, kay Tita Cora, at saka syempre kay Boss Manny. Ayan ha. At saka si Boss Art ha. Magandang umaga ho sa inyo. Eban lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa New York at sa Washington. Good morning. Magandang umaga, Pilipinas! Lapidante family sa lalawigan ho ng Quezon. Kumusta na ho kayo ha? At sa lahat ho ng mga suki natin all over the country, good morning. Lalong-lalo na ho sa mga taga Kidapawan City. Alam ba ninyo na sa Qatar pala may Samar? Pero kung dito ho sa probinsya, ang Samar ay lugar. Sa kanila, yan po ay puno. Ayan. Wala ho silang natural na forest, pero dahil nga po meron silang arid climate, pero yung native na puno nila, ang tawag ho doon ay Samar. Yan nabubuhay sa mga desert, ano ha? At resilient yan para sa init.
na nagpo-provide sa kanila ng shade at sumusuporta din po sa wildlife dyan po sa Qatar. Pumipigil din daw pa yan sa soil erosion. Di ba? Sa Pilipinas, ang Samar lugar sa Qatar, yan po ay napakahalagang puno. Ayan, Samantala, ito naman, sa Poland naman, tingnan ho niyo itong picture na ito, Ayan ho, akala nyo postcard. Hindi po postcard yan. Yan po ay isang straight na daan. Sa Solosva, Poland. Dami yan 6,000 ho ang mga residenteng nakatira dyan sa single main road. Kita ho ninyo, gaganda no? Kaya pag nagpunta ho kayo ng Poland, hanapin po ninyo yung bayan ng Solosva. Di ba? Malapit lang daw po yan sa Krakow. Yan, para makita ho ninyo yung ganda ng lugar. Akala mo postcard, di ba? Straight na straight, mahigit na 6,000 residente nakatira dyan po sa gilid, magkabilang side ng naturang highway. Samantala, sa iba pang mga balita, tiniyak naman ng Department of Energy na sapat ang supply ng kuryente sa bansa sa panahon ng tag-init at walang nakikitang dahilan para ilagay ito sa red alert o yellow alert. Paliwanag ng DOE Assistant Secretary na si Mario Marasigan, walang El Nino ngayong taon at may bagong source ng kuryente na pwedeng pagkunan ng energy. Ganman, para naman sa National Grid Corporation of the Philippines, spokesperson na si Cynthia Alabanza, pwede pang magbago ang pagtaya at sa Marso pa nila masasabi kung may sapat o kakulangan ng supply ng kuryente sa buong bansa. Ayan, Pero kung ang Pilipinas ay namumroblema sa supply ng kuryente tuwing panahon ng tag-init, congratulations sa Oriental Mindoro. Matagal na ho silang na-practice Consistent sila sa pagkakaroon ng brownout dyan. Ayan, Pero may pinopropose po na 5 to 10 years na development project si Governor Joanna Valencia pagkatapos po ng eleksyon. Kaya sana ho ito mabigyan ho ng pagkakataon. Tagal-tagal nyo na nagsisisi dyan sa Ormin. Namumroblema dyan sa Ormin. Siguro panahon na talaga para magkaroon ng tunay na pagbabago. 56 makalipas ang alas 4 ng umaga, mananatili naman sa red zone ng Tacloban dahil sa ESF. Isinisising dahilan na mataas na presyo ng karneng baboy. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32. Maupay nga agad, Jimmy. Nananatiling nasa red zone ng African swine fever ang syudad ng Tacloban, kaya mataas pang presyo ng mga karneng baboy sa mga palengke at meat shop sa naturang syudad. Ito ang sinabi ni Tacloban City Agriculturist Romelo Anadi sa isang panayam. Ang syudad ng Tacloban kasi ang bagsakan ng mga baboy at mga karni sa mga palengke at meat shop kung may mga nakakapuslit. Apektado na ang mga lagang baboy ng mga residente na tinatamaan din ng sakit na African swine fever. Kung nasa red zone stricto na, hindi nakakapasok ang mga karning baboy at mga baboy para sa slaughterhouse sa Tacloban. Dahil dito, kulang ang supply ng karning baboy at mataas ang demand, kaya nasa 350 pesos at may 350 pesos ang kada kilo ng karni ng baboy sa syudad. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R-Strategic Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Iniyak naman ni Senator Bongo ang kanyang suporta sa mga magsasaka at pagtataguyod ng sektor ng agrikultura. Sa pagbisita nito sa nasa 1,000 magsasaka sa Marawi City, tiniguro niyang patuloy na mabibigyan ng suporta ang nasabing sektor para mas mapalakas ang kanilang kabuhayan. Batid ni Senator Go na hindi madali ang buhay ng mga magsasaka, lalong-lalo na sa panahon na mataas ang presyo ng mga bilihin. Tiniyak din ng mababatas na palaging magsusulong ito ng mga programang makatutulong sa kabuhayan ng mga magsasaka, lalo na ang pagpapatayo ng mga infrastruktura na magpapadali sa pagpapadala ng mga produkto mula sa mga sakahan patungo sa mga pamilihan. Nananawagan naman ang 3 leader ng Kamara de Representantes sa mga kritiko ng ayuda program ng gobyerno na tanggapin na ang pagbabor ng taong bayan dito. Ang apela ay kaugnay pa rin ang resulta ng Social Weather Station Survey, gayon din ang Pulse Ocean Survey kung saan mayorya ng mga Pilipino o 80 hanggang 90% ang nagsasabing malaki ang naitulong ng mga programang ito. Sinabi ni
Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzales, wala pa namang ibang programa ang gobyerno sa nakalipas na taon na nakatanggap ng ganitong klase ng suporta mula sa publiko. Ikinatuwa naman ni Deputy Speaker David J. Suarez ang resulta ng magkahiwalay na pag-aaral ng SWS at ng Pulse Asia. Para naman kay Majority Leader Jose Manix Dalipe, ang mga programang pangkawang gawa ay isang paraan upang maipamahagi ang benepisyo ng pag-unlad ng ekonomiya sa mga nasa laylayan ng ating lipunan. Magandang umaga, Pilipinas! Inaigting pa ng Bureau of Customs sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Benvenido Rubio ang mahakbang para malabanan ng smuggling at illegal na kalakalan alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos, pangalagaan ng pambansang seguridad at katatagan ng ekonomiya. Batid ng BOC. Natatapyasan ang kita ng pamahalaan sa mga illegal na aktibidad na nagpapahina naman sa kakayahan ng gobyernong mapondohan ng mga mahalagang proyekto na makatutulong sa mga Pilipino at nagpapahina din sa ating mga lokal na industriya. Noong 2024, nakapagsagawa ang BOC na mahigit 2,100 na matagumpay na anti-smuggling operations kung saan nasamsam ang mga produktong may kabuang halaga na 85.16 billion pesos. Ang mga operasyong ito ay tumarget sa iba't ibang ipinagbabawal na mga produkto, kabilang ang mga pekeng kalakal, illegal drugs, smuggled na mga tobacco at baked products, pati na mga produktong pang-agrikultura na maaaring magdulot ng panganib sa mga magsasaka at mga mamimili. Ngayong taon, isa sa mga pangunahing inisyatiba na patuloy na itataguyod ng Bureau of Customs ay ang Fuel Marking Program, kung saan halos 20 billion liters ng krudo, 5% ng pagtaas noong nakarang taon, ang natatakan. Mula sa programa ito ay kumita naman ng gobyerno na mahigit 242 billion pesos dahil po sa buwis at nakatulong din sa pagpigil at smuggling ng langis na sumisira sa patas na kompetisyon sa merkado. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5 na ng umaga, kasama na natin si Ben Estrella ng Pag-asa. Benny, good morning! Good morning po, Sir Angel. Sa ngayon po, wala tayong minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. May mga lugar po na magkakaroon ng paulan, kung dito sa may Batanes and Babuyan Islands, dahil po yan sa shear line o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin. Yung easterlies o yung mainit na hangin naman ay nagdadala rin ng matataas na tsansa ng mga paulan dito sa may Bicol Region, Romblon, and Visayas, habang sa may parting Mindanao kagaya ng Caraga, Davao Region, Camiguin, Misamis Oriental, and Bukidnon, meron din mga pagulan po dahil naman sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Yung mga lugar na nabanggit natin, pinag-iingat sa mga posibleng pagbaha or pagguho ng lupa. Habang dito naman po sa Metro Manila at titirang bahagi ng bansa, andyan pa rin ang bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap na kalangitan at sasamahan lamang ng mga pulupulong mga ulan o pagkidlat pagkulog tulad ng easterlies. Temperature natin sa Metro Manila medyo mainit mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Baguio naman nasa 15 to 25 degrees. At yung gale warning natin, dahil sa hindi kalakas ang amihan, meron tayo dito sa may Batanes hanggang 4.5 meters na siyang delikado po for small sea vessels. Yung muna latest mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa, balik po sa inyo. Maraming salamat, Benny Estrella mula sa Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by... Oy, sa mga taga Pecksonville dyan po sa Bulacan, ha? Magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo, ha? At para ho sa mga taga Central Luzon naman, huwag natin kalimutan, patuloy pong alok sa atin ng Westchester Realty, ha? Pinakamura na po itong ready for occupancy unit sa buong housing industry ngayon with easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gives. Ay ba matakin ho ninyo with 20,000 pesos all in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya anong pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang township po na tinutukoy natin ay mga proyekto ng Westchester Realty na si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor, Samira at si Vera Prestige. Pwede ho kayo makapag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities kasama ng eskwelahan, palengke, simbahan, grocery stores, pati munisipyo. Pati munisipyo nasa loob po ng township. Sabi nga ni Malu Cabrele,
yung kanyang anak daw doon swerte dahil hindi kailanman nakaranas sa matinding problema sa pagbaha kahit na malakas ang ulan dyan po sa Sibera, Mabalacat. Napakalapit lamang po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Hayward, California. Uy, doon pala sa may bandang Virginia, no, sa Washington, sabi ni Joy John Balarite Acol kahapon, nakaranas sila na matinding snowstorm. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Nasa ikalawang bugso na ho tayo ng mga balita. Walang magiging pagtaas sa pamasahe ang Metro Rail Transit o MRT3 ngayong taon. Ito naman ang tiniyak ng MRT3 General Manager na si Oscar Bongon kasabay ng pahayag. Regulated ng DOTR ang pamasahe sa naturang tren. Higit niya, walang petisyon ang MRT3 para sa fare hike at wala namang hindi naman sila obligadong gawin ito ngayon. Diyan man sinabi ni Bongo na posibleng mangyari ang taas pamasahe ng tren sa susunod na taon. Samantala, target naman ng MRT3 na mag-operate ng 4-car train sets sa pagsapit ng Hunyo kasabay ng inaasahang pagtatapos ng kanilang pocket track extension sa Taft Avenue at North Avenue Turnback Facility. Umasa naman ang PDP laban senatorial aspirant na si Attorney Jimmy Bondoc na kakatigan ng Office of the Ombudsman ang inihain nilang kaso laban kay House Speaker Martin Romualdez at iba pang kongresista kaugnay ng umano'y mga isiningit na mga pondo sa 2025 national budget. Sa Bakit Ikaw, the DZRH job interview, nanindigan ng abogado na malinaw ang mga ebidensya sa 12 bilang ng falsification of legislative document at graft na isinampa nila laban sa mga leader ng Kamara. Kasama na si House Majority Leader Manuel Jose Delipe, dating Appropriations Committee Chairperson Saldi Co at ang acting chairpersons ng committee ngayon na si Estela Kimbo. Partikular na binanggit ni Attorney Bondoc na klarong ebidensya ang ilang blankong report ng Bicameral Conference Committee na biglang nagkaroon ng laman sa 241 billion peso na sinasabing insertion. Sinabi pa nito na hindi pagpapasikat o pagpapapansin ang timing ng paghahain nila ng kaso dahil sa harap-harapan naman ng panlilinlang at pagnanakaw na ginagawa sa kaba ng bayan. Binigyan din pa ng abogado na bukod sa magre-retiro na si Ombudsman sa Martires ngayong taon, hindi rin naman nangangahulugan na hindi na dapat na pagkatiwalaan ang pagkasagrado ng opisina nito dahil itinalaga siya ng kaaway ng kasalukuyang administrasyon. Well, they can make that argument pero ganun na lang ba tayo lagi porke appointee nito at appointee nun, hindi na tayo magtitiwala doon sa pagkasagrado ng kanilang opisina. At bukod doon, baka hindi nila alam retiring po si Ombudsman Martires this year. So moot na yung argument nila na yan. Ako, we believe in sa totoo lang, pwede kaming matakot dahil ang susunod na magiging appointee siyempre appointee ng administrasyon. Pero kami po, we have to hope against hope, no? Tayo po ay maniwala sa integridad ng institusyon. Simak sa pwesto ang 10 pulis kabilang ang kanilang commander matapos naman ang pagsisilbi ng peking warrant at pagnanakaw pa sa isang bahay sa Taguig City. Sa ulat ng Taguig City Police, pasado alas 2 ng hapon nang biglang pasukin ng mga tauhan ng Tipas Police Substation ang bahay ng umano'y suspect sa pagkakasangkot sa illegal drug. Sa pinitang pumasok ang mga pulis at pinagtutulak ang mga tao sa bahay para dakpin ang tinuturo daw na nagbebenta ng droga sa lugar. Nagpupumiglas ang mga biktima pero persahan itong hinuli. Habang pinapatay naman ang CCTV at namataan pang nanguhan ng pera sa kanilang kwarto ang mga suspect. Tinangkapan ng mga ito na kausapin ang mga biktima para magbayad na lamang ng 25,000 pesos para makalaya ang kanilang kaanak pero tinanggihan naman ito. Sinakay ang mag-ina sa police mobile at agad na umandar pero nakatalon pa ang mga ito at agad humingi ng tulong sa barangay. Wala pang ibinibigay na pahayag ang mga sangkot na pulis. Ala ko ba noon lang ito nauso? Ba't ngayon nauuso rin?
Wala pang ibinibigay na pahayag ang mga sangkot na pulis pero mahaharap sila sa patong-patong na kaso. Kabilang ang unlawful arrest, robbery with violence, coercion, malicious mischief at iba pa. Laki-laki na ng sweldo ng mga lespong tumalin. Ay, naman talaga nakakapanggigil. Natagpuan na ng Philippine National Police ang mga nawawalang baril na pinaniniwalaang ninakaw mula sa barracks habang nagpapahinga ang 4 na pulis sa San Pablo, Laguna. Batay sa report, na-recover ang nawawalang mga armas sa Bicol Region at naibalik na sa San Pablo Police Station. Ayon sa isang Police Laguna, nakatangkap sila ng intelligence report na merong lalaki na naghahanap ng buyer ng mga baril sa Camarines Sur. Bonso nito, agad na nakipag-ugnayan ng mga otoridad sa kanilang mga kasamahan sa Camarines Sur dahilan upang mabawi ang mga armas. Lumalabas naman sa investigasyon na ninakaw mula sa mga police officer ang mga baril habang ang mga abala ang mga ito sa pagsiset up ng checkpoint sa Maharlika Highway sa barangay San Antonio. Ayun. Hindi lang sinabi kung nahuli din yung nagbebenta ng baril, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Kasama natin si Dr. Camille Garcia, isa pong clinical psychologist. Kanina ho kasi binabangkit natin na marami na ho sa mga Pilipino ngayon ang hindi na masaya sa kanilang love life. Ha? Ilang porsyento yun, Ivan? 46%? Tumaas kung ikukumpara 20 years ago, ha? Doc Camille, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga po, Pong. Bakit ganun? Bakit para daw maraming Pilipino ang hindi na masaya sa kanilang love life? Siguro kasi yung mga pagkakataon ngayon na, di ba, ang daming lumalabas na bagong mga pananalita tulad ng situationship, yung mga ganitong mga fleabagging, yung mga micro-cheating. So pag titignan mo, pag may mga ganong klaseng lumalabas, parang wala nang total commitment sa sa relationship. Ano yun, Doc, pakiulit muna, sorry ha, in-interrupt ko kayo. Micro-cheating? Micro-cheating. Yes. Micro-cheating. Micro-cheating. Yung mga ganong mga terms ngayon na hindi naman daw talaga nangangaliwa, pero nagiging yung siyempre medyo lumalandis na ibang tao, yung mga tipong mga ganon, tapos kumisan nagsusubok-subok na nakikipag tumikin sa ibang partner. So ang tendency talaga, parang makikita mo ngayon, bakit nila ginagawa yun? So talagang dahil kasi hindi na nagkakaroon ng total commitment pagdating sa relationship, of which, unlike before, pag sinabi mo nanliligaw ka, committed ka dun sa tao na yon, gusto mong mapaksalan yon, di ba, may mga ganong klase. Ngayon, sasabihin, situationship tayo, ano yung ibig sabihin nun? Walang label, basta tayo, pero wala pang label, hindi mo makonsider kung mag-boyfriend sila. MU lang muna, MU. Oo, pero iba na yung mga terms kasi po na ginagamit ngayon, kaya tuloy kita mo sasabihin, walang label. At least, sasabihin mo, MU, meron, may mutual understanding. Ngayon, wala. Parang basta lang, ganito lang tayo. So ano ibig sabihin? Kung ikaw yung babae, paano ka magiging masaya? What do you mean? Hindi mo alam kung ano stand mo bilang kung ano talaga yung relationship niya, di ba? Yung mga ganun. So, it's so difficult para sabihin na masaya ka sa isang relationship ngayon. Parang lang pala yan, produkto, no brand. no brand, may appear sila pero with benefits, pero Opo, di ba? Kaya ang tendency, it's so difficult para sabihin mo na may happiness. Samantalang nun, pag sinabi mong may karelasyon ka, masaya ka eh. Ganun parang hindi mo alam, meron pang merong uncertainty kung kasi ngayon nauuso pa hindi na tawag na ghosting, kunyari gusto ka tapos biglang mawawala, so paano magiging masaya ang love life na isang tao? Dok, maraming lumalapit sa inyo because of that? Yung scam. Lahat ng lumalapit sa inyo na biktima ng scamming.
Oo, dahil kasi parang naniniwala sila na lalo na yung sinasabing love scam na nagbibigay pa sila ng pera tapos masayang sila. Naku, ang dami niyan, Doc. May mga kilala ko diyan, mga senior citizen na kasi, hindi pa tumigil eh. 'Di ba? Sasabihin nila, bakit may asim pa kami? Sabi ko, Diyos me naman, may asim, may halatang ginugood time na lang kayo eh, hinihingan kayo, bigay naman ng bigay doon sa kanilang, kanilang mga boylet, 'di ba? Totoo. Tapos, yung ibang sinasabi, nakakausap daw nila, yung pala all the time, hindi naman pala, ibang picture yung pinapakita na scam na. So it's triggered by social media. Yes, sometimes ganun yung nagiging problema doon kasi akala natin yun yung siguro naging na rin tayo, biktima tayo ng yung masyado tayong naging dependent din sa SOCMED to the point na hindi yung social skills din natin, hindi natin napapractice na mas maigi pa rin na kung tayo ay maliligawan, mas maganda siguro na talagang in person. Oo. Para at least makita mo rin kung ano talaga yung behavior ng tao na to, kung talagang gusto ka o pinaglalaroan ka. Hindi, tsaka pagka may kapalit na, halimbawa, hihingi ng gadget, hihingi ng pera, red flag na kaagad yan. Totoo yan. Diba? Yan yung nakakalimutan nila eh. Baka akala nila ganun eh. Yung iba nangungutang pa eh. Diba? Tapos sasabihin nila, bakit ka naman ba't ganito ganyan? Sabi niya, ba't ka naman tumali pa dyan? Alam mo niloloko ka. Binigyan ko na kasi ng motor eh. Alang niya, sabi ko na, di ba nabigyan na daw ng motor? Kaya nga kumisan yung mga love languages na pinapakita medyo hindi nagiging compatible. Like halimbawa, yung iba kasi words of affirmation lang masaya na. Yung pagbibigay ng quality time masaya na. Pero yung iba ayaw, gusto talagang kailangan maraming binibigay na regalo, mga tipong mga ganon. So hindi mo tuloy makita kung ano talaga yung nagpapasaya sa isang tao, yung bang pagbibigay mo lang ng parang quality time or kaya naman talagang konting pag-alalay sa kanya, pagbibigay ng yung mga tinatawag na acts of services na mga parang at least tutulungan, ganun, okay na. Walang satisfaction kasi ibang mga taong ngayon eh. Ang gusto parang hanggang wala kang binibigay, parang hindi ka mahal eh. Ganun. So, dapat talaga pagka gano'n na, red flag na yon, maging conscious ka na. Doc? Ay. Hello? Yes, Doc. Ay, biglang nawala si Doc. Doc, so ganun, basta't may something in return na, red flag na dapat yan. Opo, totoo. Kaya talagang medyo pagdating sa ganyan, siguro, oo, marami pa rin pagkakataon na pwedeng maging masaya ang relationship. Pero dapat intindihin nila na nandun dapat pa rin yung trust, respect, at saka at the same time, maging honest ka rin para sa ganun walang trust issues. Tapos, Doc, usually anong ilang taon ang involved dito? Anong age bracket? Kasi pag sa teenager, iba yung nangyayari ngayon. Kasi nagugulat ka pag lang sa SOCMED after 2 or 3 biglang nagiging girlfriend na pero hindi natin alam kung talagang may pagmamahal doon. Masyado lang naro-romanticize yung love eh. Pero kung sasabihin mo, ideally, kung meron sense of maturity na 20, 24, 25 up, mas nakikita mo kung bakit sila eh. Meron din pagkakataon na bakit late na rin mag-asawa. Kasi mas may priority na about career, lalo na yung mga sobrang talagang ang nangyayari mga breadwinner. So, siguro kung minsan na isasantabi yung itong relationship at mas nauuna kung ano yung gusto nila mangyari sa buhay. Doc, magandang umaga sa mga nakikinig sa atin dyan sa Victoria, Australia. Ha? So, anong maipapayo niya? Magba-Valentine's bukas. Yung iba kasi para lang wag daw maging malungkot ang kanilang Valentine's Day. Hindi bali na. Sabi ko naman sa kanila, pwede mo naman bilhan sarili mo ng rosas, di ba? Ipadala mo sa bahay ninyo. Pagkatapos sabihin mo nung dumating, "Uy, thank you, meron akong secret admirer," di ba?
Di ba, kung gusto mo lang naman na medyo sumaya ka, for a while, di ba, okay na rin yun. Pero, Doc, ano ba papayo ho ninyo sa mga, Tina, makinig ka. Uy! Tina, sandali. Kasi SMB daw si Tina eh. Ano maipapayo po ninyo sa mga SMB, Doc? Okay. Una-una, kailangan kasi para sabihin mo na maging masaya ka, you have to love yourself. If you don't know how to love yourself, hindi ka matututong magmahal din ng ibang tao at hindi mo alam kung paano sila masayahin. And sometimes, hindi naman kinakailangan na mag-intay, ha? Ang gumawa ka ng paraan para sa ganun kay talagang lalapit na Valentino sa buhay mo. Ang hirap yung palagi sinasabi, darating din yung para sa'yo. Paano kung di ka naman kung hindi ka lumalapas ng bahay, walang darating. So dapat din pala maging socially socially relevant, socially accessible. Yes. Accessible. Kasi sabagay hindi na uso yung dati pagka medyo nagpapasexy ka, nagpapakyut ka, kukurutin ka ng nanay mo, lumalandi ko na, bata-bata mo pa, wala nang ganun, Oo. Hindi lang kasi pwede yun. Kasi pagdating sa ganung panahon, alam mo, pagdating sa ganyan, may competition. Oo nga. Kasi yung dating mga pogi, magaganda na rin ngayon. Kalaban na rin, kakompetensya na rin ng mga magaganda. Kaya pala kumukunti ng masaya sa kanilang love life. So love yourself bago mo matutunang magmahal ng iba. Pangalawa, ano pa, Doc? Pangalawa, siguro pagdating sa ganyan, siguro dapat kahit pa paano, nandito yung pagkakataon na yung i-boost natin yung confidence natin. Kasi sometimes kasi may mga pagkakataon na lumalapit na sa'yo, pero yung ba ipapakipot pa rin? May kilala ako dyan, tumandang dalaga. Ay, nawala si Doc. Doc? Hello, So, wag ka masyadong magpakipot. Oo, kasi pag sobrang pagpapakipot, baka mamaya parang lalong ma-turn off. And then meron din iba naman na do not come so strong din sa ibang mga sa relationship. Kasi kumisan sobrang strong ng personality nung babae, inaayawan ka. Kasi parang natatakot tuloy o umiilag sa yung lalaki, di ba? Huwag mo ipakitang masyado kang superior pagdating sa intelligence, di ba? Yung pagka-text ka, pagka minessage ka, iko-correct mong grammar. Ang dami din ganyan. Ang daming ganyan. Pati pronunciation. Pati pronunciation. Ayun. Kaya pala tumandandalaga din yung kilala ko. Ayan na. So, Doc, usually ganitong mga panahon na marami nadidepress on times like this. Siguro, alam mo sa amin before yung statistics ng mga pasyente, talagang mas maraming nako-confine pag yung yung post-Valentine or pre-Valentine. Kasi meron tinatawag na yung nagkaroon ng seasonal affective disorder. Ito yung tipo na yung pagkongkeran Valentine's, doon nila naaalala yung pagkasawi nila. So talaga mayroong mga bumabalik yung mga symptoms ng depression. Tapos at the same time, alam mo sa ibang bansa, lalo na pag yung kung kailan yung malamig, dahil kasi lamig pa naman yun. Feeling nila nag-iisa sila, mas marami talagang apektuhan ng mga depressive nagkakaroon ng mental health. Ano sinabi nyo? Seasonal affection disorder? Affective disorder. Seasonal affective disorder. Meron pala ganun, usong-uso talaga to na pag yung kung kailan taglamig, naiisip nila na sobrang malungkot sila, wala silang kasama sa buhay, ganon. Usong-uso siya. So, dapat yan matatag ang yung support system. Oo. At saka siyempre, kahit pa paano, maging resilient ka rin dahil kasi alam mo naman, may mga pagkakataon na hindi ka naman talaga pwedeng all the time merong buwang sabon. So, yung iba hindi nakaka-recover from that.
O yun ha. Doc, thank you for joining us this morning ha, and happy Valentine's po sa inyo. Hi, happy Valentine's din, sir. Ayan, thank you. Si Dr. Camille Garcia, isa pong clinical psychologist. Pero sa totoo lang, alam ho ninyo, ang Valentine's po, actually, commercial lang yan eh. Oo. Wala naman talaga sa ano yan. Wala naman sa mga dating gawin natin, mga dating mga practices natin. Dinala lang ho yan ng mga Chinese na mga negosyante para mabenta ho yung kanilang mga produkto. No? Pero anyway, nandyan na rin ho, season na rin ho ng pagbibigayan at pagmamahalan. At sabi nga nila, ang Valentine's Day ay panahon para higit nating patatagin ang ating pagmamahalan sa ating mga karelasyon. Sa mga walang karelasyon, sabi nga ni Doktor, maging accessible kayo. Ayun, ha? Ngayon, para ho doon sa mga gustong magregalo, tangerine chocolate. Ganda ng segue, no? Tangerine chocolate, produkto po ng mga magdiniyog, ng mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Hindi lang kayo nakapagbigay ng pagmamahal, nakapakita din ho kayo ng pagmamalasakit at pagkilala sa ating pong mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Quezon. Ang tangerine chocolate ay available po sa 0919-095-5935. Ito pong si Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po nila yan para maitanong ho dyan sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw materials niyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya kung meron pa ho kayong oras na umorder, mag-text sa 0919-095-5935. Hindi pa naman huli. Dahil ang Valentine's Day dapat ipinagdiriwang natin every day. Maganda umaga, Pilipinas! 25 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga, Pilipinas! Alas 5:32 na po ang oras sa buong kapuluan. Baka may mga importanteng lakad ho kayo. Pre-Valentine's. Aba ay magmauno ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Alamin na natin ang location ng DZRH bagong taon, bagong lakas, roaming team. Ayan, eto na po si ito pala. Barangay Barangka Itaas sa Mandaluyong City. Diyan daw po mag-iikot ngayon si Sherwin Alparo, mamimigay ng 1,000 piso at iba pang premyo. Lakasan nyo na ang inyong mga radyo telebisyon dyan sa Barangay Barangka Itaas, Mandaluyong City. Maganda umaga, Pilipinas! Uy, maganda umaga kay Senatoriable Benhur Abalos. Habol na rin natin ito, dahil 8,000 naman na naghihintay na premyo sa ating Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Ano yung item na yan? Ang item number 1 na hinahanap natin ay upuan. Kung gawa sa, ano tawag dito? Bakal, plastic o kahoy. Hulaan nyo. Diba? Yung pangalawang item, nakikita din ho sa bahay, pero usually ginagamit yan pang negosyo, kaya nakikita sa mga airport, sa mga opisina, sa mga tindahan. Yan, ha? Diyan ho ninyo nakikita yan, ha? Ang inyong mga sagot, ipapadalo po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. 8,000 ang naghihintay ng premyo sa ating Mahiwagang Tunog. Sa mga sasali online,
kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Si Mon Confiado dumistansya sa isyu ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Kung bakit alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Maingat ang aktor na si Mon Confiado sa pagsagot tungkol sa isyu ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma na hanggang ngayon ay wala pang katiyakan kung may palalabas ba ito sa mga sinihan. Si Mon ang gumaganap na si Dr. Ray de la Cruz, ang manager ni Pepsi Paloma. Ang sabi ni Mon ang nakatsikahan namin sa press con ng pelikulang Lilim ng Viva Films kahapon, hindi raw niya masasagot ng maayos ang ilang katanungan namin tungkol sa pelikula dahil may isinampang reklamo si Vic Soto laban sa direktor nitong si Direk Daryl Yap. Pero syempre, inalam naman daw nila ang kabuuan ng kwento. Hindi nga lang daw siya makapagkomento sa ngayon tungkol dito. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Mon Confiado. Hindi ko pa muna pwedeng sagutin siguro kasi parang ma-preempt or hindi ko alam kasi or baka sub-judice, no? Oo parang gusto ko lang mag-ingat, gusto ko lang maging safe kasi talagang hirap ng sitwasyon ngayon itong pelikulang to. Baka hindi dapat sa akin manggaling ang information. Yan ang pahayag ni Mon Confiado. Hindi pa raw sila nagkausap tuloy ni Direk Daryl Yap kung matutuloy ba ang showing ng pelikula. Naibigay na raw niya ang serbisyo niya bilang aktor at hindi pa raw niya alam kung paano ito promote ng naturang direktor. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie Rula. Samantala, top NPA leader sa Caraga City o sa Caraga patay sa engkwentro sa Butuan City. Detalye na balita mula kay Jal Paron sa RH52. Jal, good morning. Napatay ng militar ang sinasabing pinakamataas na leader ng New People's Army sa Caraga Region matapos ang isang araw na engkwentro sa Butuan City. Kinilala ng 4th Infantry Division ang nasawing si Mirna Solarte alias Maria Malaya, tumatay umanong secretary ng Northeastern Mindanao Regional Committee. Sa report ay dilabas ng 4ID hapon na nakasagupan ng 30th Infantry Battalion ng grupo ni Malaya. Nakaraan ang serye ng putukan sa Barangay Pianing. Sa isang pahayag, iginiit ni 4ID Commander Brigadier General Michel Anayaron Jr. na inalok pa nila ng proseso ng kapayapaan si Malaya pero sumunod siya sa yapak ng namatay ring asawa at dati ring NPA leader na si Jorge Madlos. Bago ang madugong enkwentro, umarap ang nasawing Communist Terrorist Group personality sa mga kasong rebellion, arson, robbery with double homicide, kidnapping, serious illegal detention, mga pagpatay at iba pa. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Yun pala asawa ni George Madlos. Maganda umaga, Pilipinas! Inalerto naman ang Comadrona Party sa mga Pilipino lalo-lalo na ang vulnerable sector gaya ng mga senior citizen, mga bata at mga immunocompromised laban sa influenza-like illnesses. Batay sa Department of Health at alinsunod din sa naging rekomendasyon ng mga dalubhasa, sinabi ni Comadrona Party List nominee Attorney Piona Itona na bagamat bumaba ng 53% ang mga kaso mula noong Enero hanggang Pebrero 1, naobserbahan naman ang pagtaas ng trend. Naitala ang 9,995 cases ng influenza-like illnesses sa bansa hanggang ang 1 ng Pebrero kung saan 6 na ang mga namamatay. Maging ang mga Pilipinong nasa Japan, pinapayuhan din ang kinatawan ng Comadrona Party List na mag-ingat dahil sa tumatas na kaso ng malatrangkasong sakit. Sinabi ni Attorney Itona na ugaliing pairalin ng extra precaution gaya ng pagsusuot ng face mask kapag masama ang pakiramdam at kapag nasa siksikang mga lugar upang hindi na mahawa o hindi kaya'y makapanghawa. Ugaliin din ang pagkakaroon ng proper hygiene gaya ng regular na paghuhugas ng kamay at gamit ho ang sabon. Gumamit ho kayo ng Shield Bath Soap at paggamit ho ng alcohol. Palakasin ang immune system sa pamamagitan ng pagkain na masusustansya, manatiling hydrated at pagkakaroon ng sapat na pahinga. Pinaiiwas din ang Comadrona Party ng publiko sa pagkakaroon ng close contact sa mga may sakit at pagsisigurong bakunado sila laban sa flu upang mapababa ang tsansang madali ng naturang karamdaman. Muli namang nilinaw ni Senator Amy Marcos na hindi sila magkaaway ng Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng kanilang mga hindi kakatugma sa kanilang mga pahayag.
Sa campaign kick-off ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Lawag City, sinabi ng Super Ate, hindi pa sila nag-aaway ng kanyang kapatid simula noon. Masakit na niya para sa kanya kapag may nagsasabing inaaway niya ang Pangulo. Dahil ang katotohanan, pinapaalalahanan lamang niya ito upang hindi maabuso. Una nang nilinaw ni Senator Amy na magandang relasyon niya sa kanyang kapatid kahit pa pinupunan niya ang ilang hakbang o mga programa ng administrasyon. Naniniwala naman ang presidential sister na normal lamang ang away sa pamilya maging sa mga partido, politika at mga kapitbahay. Bago naman ang proclamation rally, sinabi ng campaign manager ng Alyansa na sina Botas Representative Toby Chanco, wala silang balak palitan si Senator Amy sa koalisyon kahit pa tumanggi itong mapabilang sa senatorial slate noon ng administrasyon. Bitbit ni Senator Amy ang kanyang re-election bid sa 2025 elections, ang patuloy na pagsusulong ng pagsuporta sa sektor ng agrikultura, pagbibigay ng dekalidad na oportunidad na sa trabaho at hanap buhay, ganyan din ang isyu ng kalusugan, edukasyon at pagpapababa sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Maganda umaga, Pilipinas! May winner na si Sherwin Alparo. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas promo. Good morning, Sherwin. Yes, Kuya Angel, ako dito nga sa Barangay Taas, Mandaluyong City. Na-tsempoan natin na maagang nagbubukas ang kanyang tindahan habang nanonood sa kanyang cellphone ng DZRH. Itong si Kuya, pangalan niyo po? Kuya Peter Bilan. B-as-in-boy. Bilan. Kuya Peter Bilan. Dito yan sa Barangay Taas, sa may Sambahayang condominium, na may tindang mga empanada ito. Pero alauna ng madaling araw, nagluluto na si Kuya Peter ng kanyang mga empanada para pag dumaan yung kanyang mga suki ng gantong oras, may mabibili na. Bukod sa empanada, ano pang tinitinda nyo? Meron kaming palabok, palabok, ano pa to, yung mga ulam, dinuguan, pork steak, ano yan, pambaon ng mga nagtatrabaho. Ron, anak, ano yung isa? Bake Mac. May bake. Talaga na napakasipag. Anong oras na nilalabas sa mga alas 5, alas 6? Hindi, mga before 9, meron na yung mga turon, may ginataang mais, bilo-bilo. Yung sa Bisaya, kasi si Mrs. Bisaya siya, ang tawag nila doon, binignit. 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 Ngayon ko lang narinig na yung delicacy binignit na meron na rin pala din sa Barangay Taas. Anong kahabaan to? Street to? Makaturing Street po. Makaturing. At dahil, tignan mo naman, Kuya Peter, yan, dahil ikaw ay nakadinner. Kuya Peter. Tignan mo, pakita natin. Nakadinner sa Kuya Angel. Ayan. Ayun nga. Kuya Peter. Kuya Peter. Thank you, sir. Pagbilan mo nga. Good morning po. Pagbilan mo nga ako ng binignit. nga po. Kumisan po, i-drop. Sana margali po. Eka muna. Para matikman niyo yung aming binignit. Yan bang binignit mo may langka? Opo. Meron. Bayan, sarap yan. Matamis. Yung tawag dito, malagkit. Sago. Bigat na malagkit. Tsaka lagyan mo ng sago para masarap. Tsaka yung bilo-bilo. Yan ayos. Bilo-bilo po. Sa Tagalog, bilo-bilo. Magkano naman ang bowl ng binignit nyo? 25 pesos po. Mahal ha? Joke. Mahal na kayang nyug ngayon. Okay. Meron po kaming turon. Ang turon po namin talagang nauubos araw-araw din po. 20 pesos po. 20 pesos ha. Sige. Congratulations Kuya Peter ha. Ingat po kayo lagi. Ayan, thank you. Kuya Angel, tulungin natin kung sino paborito ng announcer pag umaga. Kayo po, Angelo Palmones. Ayan, thank you. Sino yung isa? Taberna. Ilan ang chikiting ni Kuya Peter? Ilan ang chikiting ni Kuya Peter? Ha? Ilan ang anak niyo po? Bali 5 po. Talaga? Kailan kayo nanganak? Baka misis nyo nanganak, baka hindi kayo. Misis niya nanganak ng 5, oo. Dito, nahiwalay po ako ng twice. Ang panganay ko po is 31 years old na, 41 years old. Grabe, dalawa panganay mo ha?
Opo, naiwalay po ako ng twice. Ito po ngayon partner ko, pang third partner ko po. Meron po akong eldest na 22 and 22 and 15 years old po. So twice kang nahiwalay, di tatlo biyanan mo. 63 years old na po ako. Hindi, Kuya Peter, di tatlo ang biyanan mo kasi 3 beses ka nag-asawa eh. Tatlo ang biyanan mo. Opo, na-involve po ako ng mga 7 years old po. So, yung, bali, ngayon, yung second ko na po, nasa stage po. Okay. Ba talaga. Lover boy. Oo. Sabi nga nila, pagka hair is vanishing. Pero, Kuya Angelo, nagkataon lang. Nagkataon lang. Sige. Biklima, magandang umaga. May kamag-anak ka dito sa Mandaluyong. O, ayan, o. Sherwin, thank you. Okay po. Kuya Angel, dahil hindi siya babaero pero nagkataon na. Dahil Valentine's Day, imbis na bulaklak ang bigyan nyo yung binignit. At saka siyempre bigyan nyo rin ng 1,000 pesos. Kagalit si Angel. At siyempre meron ding Deezer H grocery para kompleto na, di ba? Ang Valentine's celebration. Pwede na mag-spaghetti. Opo. Thank you very much. Congratulations. Sige po. Okay, thank you. May padadala po sana ako sa inyo empanada para matikman nyo. Okay lang po ba? Ay, naku, nakakahiya naman. Pero to taste is to believe. Hindi po, baka isipin po ng tao. Matikman nyo rin po yung namin, doon po kami nag-umpisa, worth 500 pesos po yung talaga? Business. Ngayon, tignan mo naman, ang dami na nila paninda. So, ngayong at the same time, marami na rin po kami naging customer po. Magaling. Siya. Sige, congratulations. Thank you. Sherwin, sabi... Thank you very much din po. Thank you very much. Sherwin, magkaliwanagan tayo. Ipapadala dito yung empanada. Huwag mo tirahin habang pabalik dito. Baka mamaya, hindi na makarating. Oo, sabi ni Malu maniwala ka, hindi na makakarating dito. Tingin na. Okay. Alang yan, sabi ko na, tinira na. Wala na. Ang sarap ng laman. Wala na, kisses. Huwag ka nang umasa. Mantika, hindi yung hindi pinaka... Tama na. Nangiinggit ka pa dyan eh. Hindi matigas. Hindi pa ako nagdi-dinner eh. Kaya... Lalo na 1,000 pesos. Lalo tumutok. At nakasigin ng empanada. Ang sarap. Tama na. Hindi na makapag-report. Tutok lang! Tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Bagong Taon, Bagong Lakas, Mas Malakas Promo! 48 na makalipas ang alas 5 ng umaga, oras na para tayo po na may magultumayo. Pero sabi ho ng mga dalabasa, 1 oras bago humatulog, 2 kapsula para mas makuha na natin yung mga benefits. Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan, kaya napatunayan ho nila ang potency po nito. Ang bawat kapsula po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya ho naman, na-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Ang tawag ho ng mga dalubhasa dyan, commander ng ating immune system. At yun ho yung nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakakatulong din ho yan para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, napapahinga ho natin ang ating katawan. Ang ultamayo po ay halal certified at kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Baka may mga katanungan po kayo, pwede ho kayo mag-text sa 0917-110-6580. Any question under the sun po, pwede ho ninyong idulog dyan at masasagot ho yan ng ating mga medical experts. Ang ultamayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! 49 makalipas ang alas 5 ng umaga. Pilipinas!
Oy, 7 minuto na lamang bago humag-isa sa umaga sa mga kababayan natin dyan sa paligid po ng lalawigan ng Rizal. Sa mga taga Metro Manila naghahanap na magandang lugar para sa kanilang tirahan. St. Monique Balay, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal. Tingnan ho ninyo yung kanilang townhouse model na Bianca. 2-story townhouse po yan na may balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag na po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang impormasyon. Yung bantipong pagka ikaw ay naghahanap po ng magandang tutuluyan na pagkagising po ninyo ang sasalubong sa iyo pagpunta mo ng balkon, malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Yan po ang St. Monique Balay, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Isusulong naman ang MPJ Panday Bayanihan Party List ang interes sa mga barangay tanod na matyagang nagbabantay sa mga komunidad para tiyakin ang kapayapaan ng mga pamayanan. Partikular na tinutukoy ng grupong MPJ Panday Bayanihan ang kawalan ng sahod at benepisyo nang hindi bababa sa 1 milyong tanod mula sa 42,046 barangay sa iba't ibang panig ng bansa. Bagamat may allowance na natatanggap kada buwan, karaniwan na lang hindi sapat para sa kabuhayan ng pamilya. Lalo pat patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado ang tinatanggap na allowance ng mga barangay tanod. Wala rin naman ang benepisyong nakalaan para sa mga tagapamayapa ng komunidad dahil hindi naman pasok sa kategoryang empleyado ang mga tanod. Mungkahi ng MPJ Panday Bayanihan Party List sa Kongreso gawing regular at bigyan ng karampatang sahod angkop na benepisyo ang mga barangay tanod na karaniwang binibigyan lamang ng 1,000 pesos kada buwan na allowance. Ayon kay Kapitan Riel Briones ng Barangay Talaw-Talaw, Lucena City, halos 1,000 lamang ang allowance ng tanod kada buwan at meron pang insurance coverage na maliit na. Isang bukod na pahayag naman, pinanindigan ni Brian Paul Lamanzares na tumatayong first nominee ng MPJ Panday Bayanihan Party List. Hindi biro ang responsibilidad ng mga tanod kaya't dapat silang mabigyan ng sapat na benepisyo. Magandang umaga, Pilipinas! May paalala naman ang hepe ng NCRPO sa mga pulis manatiling apolitical. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle. Kuyang Angel, pinaalalahanan ni NCRPO Director Brigadier General Anthony Abirin ng mga pulis na manatiling apolitical lalo ngayong malapit na ang 2025 midterm election. Inatasan sila ni Abirin na tumutok sa pagpapanatili ng seguridad kabilang sa campaign activities ng lahat ng national candidates ngayong simula na ang kampanyahan. Sinabi pa ng NCRPO Chief na mula na magsimula ang election period noong Enero 11, may 2,300 PNP personnel ang nagka-deploy araw-araw sa mga COMELEC checkpoint. Ipinagputos din na Abirin na kasabay nito palakasin ng police visibility at community engagement, palakasin ng counterintelligence, case build up at operasyon laban sa illegal na droga at pagsusugal. Pinasisiguro rin nga ang striktong pagsunod sa proseso at batas sa pagsisagawa ng mga operasyon. Iwasan ang pagkakasangkot sa anumang illegal activity at panatilihin ang integridad sa pagsiservisyo sa bayan at sa taong bayan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Giselle. Magandang umaga din po kay Mayor Sena Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Justice Max De Leon, kumusta na ho kayo? 2 pasahero ng taxi na nang hold up sa Caloocan, arestado din agad. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. May buntag Kuya Angel, matagumpay na naaresto ng Caloocan Police ang sa pangunan ni Police Colonel Edsel Canal ang 2 suspect na sangkot sa robbery hold up na sa kaban ng EDSA sa barangay 139 sa Caloocan City. Nasa kustodya na ngayon ng Caloocan Police ang suspect na isang 19-26 anyos na lalaki. Ayon sa opisyal, pasado alas 4 ng madaling araw na sunduin ang biktima ang 2 suspect sa kaban ng Govert Keep sa Quezon City. Makalipas ng ilang sandali sa isang nagdeklarang suspect na hold up kung saan ay tinutukan ito ng baril at kinuha ang mahalagang kagapitan, cellphone nagkakaroon kulang-kulang 8,000 piso at angkas na 1,006 na kita nito sa pamamsada. Batay sa ulat ng biktima, agad na nagsagawa ng follow-up operation ng mga tauhan ng Substation 5 na nagresulta ng pagkakaresto ng mga suspect. Na-recover naman ng otoridad mula kay Michael ang isang hindi lisensyadong baril. Nabigo naman mapakita ng kaukulang papeles kung kaya kakasuhan sila sa ilalim ng Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition. Ipinagutos ngayon ni Police Colonel Canals sa mga tauhan na i-verify ang record ng mga ito
kung sangkot din sa iba pang kahalintulad na mga kaso. RS23, Edwin Duque nagulat sa Disa Race sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Meron pa tayong 2 minuto bago mag-ACS na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din sa mga taga-Angat, Norsagaray at Santa Maria. Happy Valentine's Day daw po ha. Binabati ho kayo ni Kador Plato at saka ni Ka-Girly. Ayan sa mga taga Norsagaray, Santa Maria at Angat, advance Happy Valentine's Day ho sa inyo lahat ha. Sabi ni Kador. 2x2 at ACS Balita, susunod na magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Charlie Chaplin. Ang sabi niya, you need power only when you want to do something harmful. Otherwise, love is enough to get everything done. Maganda umaga, Pilipinas! Sportos na!